Magandang araw, bagong Pilipinas at welcome muli sa isa na namang makabulang episode ng Straight from Team PNP kung saan nilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapagnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ating kilalanin ang isa na namang natatanging member ng PNP na ginawaran ng prestihiyosong 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Police Award. Siya ay hindi lamang isang police officer, kundi isang atleta, environmental advocate, at community builder. Wow! Bigatin din ng ating guests ngayon. Mula sa PSPG, isang opisyal na higit sa isang dekada nang naglilingkod sa ating bayan, ang ating panauhin ngayong araw walang iba kundi si Police Master Sergeant Ivan A. Velasco. Chief, good morning po. Welcome po sa ating Straight from Team PNP Facebook Live. Una sa lahat, Chief, congratulations po sa inyong parangal from Metrobank. Maaari mo na po tayong bumati sa ating mga tagapanood. Yes, ma'am. Unang-unang po ay binabati ko po yung aking mga kababayan sa Calasiao, Pangasinan. Wow, taga-Pangasinan si Masantos Chief. siya, Kabuhasan at Sikayo namin. At pangalawa po yung akin pong mga naging kasamahan sa First Laguna Provincial Mobile Force Company sa Laguna at sa Regional Personnel and Records Management ng Police Regional Office 4A. At lastly po, yung aking mga kasama sa aking present unit na Police Security and Protection Group. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning po sa lahat. Mapapansin po natin yung Metrobank awardees natin from the north talaga. Yes, Sir ma'am. awards from the north also, then sa Pangasinan naman kayo. Yes, ma'am. Pero ang nirepresent ko po for this prestigious award is yung ating pong Manila. A project Kasi po ang PSPG po ay nandito po ako ngayon sa Manila. sa Metro Manila. Yes, Pero ma'am. you hail from Pangasinan, po, ma'am. Pangasinan Calasiao, po. Pangasinan. Oh, talaga, ang mga taga-norte natin ay maraming initiatives po. Ano po? Sir, pwede po ba natin ikwento kung ano yung naging pakiramdam natin nung napili po tayo as one of the awardee ng Metrobank? Unang-una, ma'am, napakasaya kasi 3 beses din ako nag-apply sa Metrobank Awards. And finally, this 2025, nakuha ko na rin po itong award na ito. At the same time po, Congratulations, sir. medyo may halong kaba. Kasi parang kami na yung nagsiset ng standard sa PNP natin, sa tapat at maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. So, nandun ang pressure kasi awardee ka na, dapat consistent yung... Lahat ng gagawin mo, parang nagsiset ng standard para Yes, sa PNP natin. So, parang nakakakaba kung magkakamali ka or mako-caution Yes ka po. kasi you are the epitome of good modeling ng Yes, police ma'am. Parang natin, naging di ba? model po kami. Opo, di ba? Sir, ano naman po yung mga projects natin na napansin ng Metrobank? Ano po yung mga programa ninyo na nagdala sa award na ito? Actually, mama, ang sinabmit ko pong mga programs or innovations is 2 po. Isa po sa service and isa po sa community. Yes. Yung sa service po is yung tinatawag naming Oplan TLS or yung Train, Learn, and Share. Ang concept po ng programang ito is nag-start po itong program na to 2019. Napapansin po namin na limited lang yung slots na provide para makapagpa-train ng personnel like yung PNP SWAT. Yes.
although gusto naming ipadala like 30 personnel na makapag-train ng SWAT para ma-equip yung aming unit, minsan 2, 3 lang Oo. yung na-provide namin or na ipapadala. Ang ginawa po namin doon sa programa na Oplan TLS is magpapadala po kami ng personnel na matitrain like 2, 3 hanggang 5, ganyan. Then pagbalik po nila, Sila naman mag-train. ire-echo po nila Yes. doon sa mga personnel namin na hindi na-train. Para nang sa gayon is parang na-trained na rin po sila. Yes, bali sila naman ang mentoring. Opo, Oo, parang sila yung, mentoring. Sila yung teacher inside the, the unit. Yes, diba? ma'am. Para maging makapagdagdag doon sa operational capability at operational readiness ng aming unit. Yes. Though hindi accredited din ba yung pagtitrain nila sa Oplan TLS? Yes, ma'am. Pag nag-train sila, may certificate din sila? Or you are just preparing your personnel po para in case na ma-deploy sila, alam na nila? Yes, ma'am. Parang more on preparing po yung personnel natin para in case ng mga incidents, iisa po yung galaw natin doon Totoo. sa, So, standard sa response yung, ng ating unit. Yun, para hindi na at once na nagkaroon na ng problem, doon pa lang, ay anong gagawin natin dito? Yes, so, ma'am. before ma-deploy sila, since meron ng re-echo ng training, Yes, ma'am. yun na yung magagamit. So, magandang project na napakita natin sa Metrobank kasi at the same time, low cost siya. Hindi mo siya kailangan provide ng malaking budget. Or Kasi resources, ma'am. yung nagpapatrain or yung nagtitrain inside the unit na. So, hindi na tayo kukuha ng guest lecturer. Yes. So, kasama na natin sa unit. So, magandang po yun na pagpapasa ng knowledge sa ating mga kasamahan sa trabaho. Yung isang programa po, Then yung isa naman po na sinubmit ko, yung Oplan Green Planet. So, bali po, ito po yung evolution ng ating Oplan Verde na programa ng Laguna Provincial Office. So, ang ginawa po namin is parang nahati po ito sa 2 concept. Yung una po is yung enhanced monitoring at yung anti-illegal logging campaign. Then yung pangalawa po is more on restorative side. yes. Kumbaga, dito nangyayari yung tree planting at cleanup drives. Ang programa pong Oplan Green Planet is yung efforts po natin upang pangalagaan yung ating environment. So, in-encourage natin yung ating mga kababayan sa sama-sama o isang galaw upang pangalagaan yung ating environment. Yes po. Sa 2 project na to, makikita natin yung sustainability. Kasi 'di ba yung una sa Oplan TLS mo, you have the trainers inside the unit po na makakapag-follow up nung trabaho, nung learning na shinare. Then dito sa Oplan Green Planet. We have the yung pong anti-illegal logging, campaign, anti-illegal logging example. Pag naputol yung puno, nandoon yung sa restoration. Ma'am. So magtatanim, magpapalinis sa kabundukan. So magandang project po yun kasi lalo na ngayon yung usong-uso Puro yung bagyo. Kung di naman La Nina, usang umuusok yung Yes, bundok. So, 'Di ba? So, ang programang Oplan Green Planet is a low-cost but high-impact project. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki para makuha yung pinaka-goal ng ating project. Isa pa po sa pinakamaganda dito sa programang ito is yung support ng ating mga community at yung support ng ating mga stakeholders. Yes. So, Ivan, yung nabanggit mo kanina, low cost siya. So, paano, meron ka bang mga kasama dito sa project na to? Yes. Meron ba tayong mga stakeholders na nakakasama? Dahil nga environment to, syempre hindi lang ikaw mag-isa o yung team mo ang nagtatrabaho. So, you have your partner community or stakeholders sa project? Yung mga agencies po na katuwang natin sa pag-implement ng programang ito is yung unang-una yung DENR at pangalawa po yung tinatawag namin Makiling Banahaw Watershed Area Team ng NAPOCOR.
sa pagkakaalam po ng iba or for information po ng lahat, ang Makiling Banahaw Watershed Area Team ay isang division ng NAPOCOR na nangangalaga sa Makiling Banahaw Watershed. Napakahalaga po nito, lalong-lalo na po sa ating Philippine Geothermal kasi yung Philippine Geothermal na nakabase sa Bay Laguna ay ang nagsusupply ng 15% ng electricity sa buong Pilipinas. Napakalaki na rin ng 15%. Yes, So, ma'am. dapat pangalagaan talaga ang kabundukan sa Laguna dahil yung kuryente natin. At saka kapag na-pollute yung environment natin, yan, nauuso na ang mga brownout Yes, na ma'am. yan. Yung pagbaha na yan. Kapag hindi nataniman ng mga kabundukan, talaga namang makita natin yung salanta ba na inaabot ng ating mga kababayan na Yes, ma'am. lubog ang bahay. Nakakalungkot na panoorin kung hindi natin pangangalagaan ang ating kapaligiran, di ba? Ivan, ano naman yung pinakamalaking hamon? Kasi environment, napakadalang lang sa atin yung talagang nangangalaga sa ating kapaligiran. Ano yung mga naging hamon mo para mabuo itong proyektong ito? Ma'am, sa lahat naman ng ating programa o yung mga bagong innovations na gusto nating implement ay may kaakibat na challenges. Unang-una dito, ma'am, is yung ating resources. Mhm. Pangalawa ay yung ating support na makukuha natin sa community. Mahirap kasing basta na lang mag-ano ng program na Walang support. walang support from our community. Then, isa pa is yung mga kasamahan natin. Isa rin Kasi yan. minsan, in reality, parang kumbaga, Sila yung unang kumukontra. nagkakaroon na naman to ng dagdag na Trabaho. para sa atin. Pero sa tulong ng ating Panginoon at maayos na pakikipag-ugnayan sa ating komunidad, na pakita natin kung ano talaga yung kahalagahan na maibibigay ng ating programa. Especially doon sa ating mga kasamahan kasi sila na rin talaga yung gumalaw para maging successful yung ating programa. Ibig sabihin, talagang yung challenges na yan, una yung pangungumbinsi mo sa kasama mo na hindi ito dagdag ng trabaho. Kung madadagdagan man tayo ng trabaho, malaki naman ang ating natutulungan. Yes, So, ma'am. na-motivate mo sila, tingnan natin yung taong matutulungan natin. Yes, ma'am. Dagdag na trabaho, mas safe ang community sa flood, di ba? So, napakagandang initiative na napakita mo sa mga kasama mo na yung initiative mong ito makakatulong sa ating bayan. Yes. So, from that, tumulong din ang community. Nakita nila yung kahalagahan ng initiative through the environment, yung Oplan Green Planet. Yes, ma'am. Di ba? Sa dami ng nagawa mong contribution from inside the PNP and the community, ano naman ang pinagmamalaki mo sa mga accomplishments na to? Yung pinaka-pinagmamalaki mo? Siguro, ma'am, yung pagbabalik ng tiwala ng ating mamamayan sa ating kapulisan. Alam naman natin na sa kinakaharap natin, may mga Yes, sir. problema, mga challenges, and aminin na natin na minsan walang tiwala talaga yung ating komunidad sa atin. Pero sa ating pagpupursigi na maipakita sa kanila kung ano talaga yung kahalagahan at tunay na serbisyo para sa ating mga kababayan, talagang sila na po yung nag-support doon sa ating mga programa. At Yes. kita mo naman sa kanila kung gaano sila kasaya na yung ating kapulisan, especially yung ating First Laguna Provincial Mobile Force Company, ay nandyan lagi at handang tumulong para sa kanila. Yes. So nakita ng mga proyekto mo, yun yung pinakamagandang resulta na mobilize mo yung community at yung perception ba ng tao sa kapulisan na bago Yes, ma'am. because of your initiatives, is lalong-lalo din sa Oplan Green Planet. Kasi nandiyan dyan yung mga pang-environment, pag-i-implement ng batas para mapangalagaan ang ating Kalikasan. kalikasan. At the same time, nire-restore natin yung ating mga kabundukan para maging functionable at maiwasan ang mga kalamidad. Sir, tunay na nakaka-inspired po ang iyong ginawa.
talaga naman pong lalong-lalo na sa part ng Laguna, nakita po yung initiative at patuloy pong sinusuportahan. Ibig sabihin, yung sustainability niya kahit hindi na kayo sa Laguna RMFB, nandito na kayo sa PSPG, tuloy-tuloy pa rin po yung inyong proyekto. Nais ko rin pong ipabatid na hindi lang po ako yung nagtrabaho dito sa mga innovations or mga projects na ito. Kumbaga, tulong-tulong po kami kasi para sa akin, hindi po magiging successful ang isang programa kung hindi tayo magtutulungan. Ang pagtutulungan po namin, ako at ng aking mga kasamahan sa First Laguna Provincial Mobile Force Company, ay isang patunay na kung magtatrabaho tayo ng iisa ay magiging successful yung mga gagawin po natin. Yes. Laguna PMMC pala Yes, ma'am. si Ivan. So sa lahat ng kasamahan niya sa Laguna PMFC, saludo po kami sa inyo at napakaganda ng inyong initiative po tungkol sa ating kapatiran. So sa tulong po ng komunidad, syempre yung support po ng family ninyo at kapwa pulis natin, naging matagumpay po ang inyong programa. Sir, ano po naman ang nagbigay sa inyo o kailangan ko palang gawin tong Oplan Green Plan? Ano yung nakita ninyo ng team ninyo kung ba't nyo naisip na Oplan Green Planet ang inyong magiging initiative? To give a short history, ma'am, na-assign ako sa Laguna Province noong 2013 after my BRC. Doon pa lang, ma'am, nakita ko na yung problema ng illegal logging noong 2013 sa Laguna. From there, kasi mga baguhan kami, more on deployments lang muna kami. Kami yung nasa field na nagpapatrol. So nakikita namin yung sitwasyon doon sa lugar. Ngayon, nung na-reassign na ako sa headquarters namin, tapos yung pinakamahalaga, ma'am, is yung suporta ng ating mga senior officers, ating mga former mentors na naging force commanders ng aming unit. Nabuo sa isipan namin na hindi pwedeng nagko-comply lang kami sa mga bumababang compliances sa unit natin. So, naging proactive kayo. Yes, ma'am. Kailangan din natin mag-isip ng mga makabago na programa or innovations na kailangang makatulong para hindi lang doon sa unit natin, pero mostly doon sa komunidad na pinagsiserbisyuhan natin. So, doon po nabuo yung concept ng Oplan Green Planet. Since kami sa First Laguna Provincial Mobile Force Company, ang primary namin na trabaho is yung mga anti-insurgency. Pag kami po ay nasa mga field, nagpapatrol, nakikita namin yung problema sa mga kabundukan. So talagang naging hands-on kayo dahil nade-deploy kayo sa area, nakikita yung nakakalubuang bundok, nakikita yung kinakalubuang bundok. Yes, ma'am. So, then yung feedback from the community kasi sa bawat pamilya na nadadaanan namin at nakakamusta namin, sinasabi sa amin yung mga problema nila, yung mga nakikita nilang problema doon sa lugar nila, especially yung mga criminal acts doon sa lugar nila. Mostly kabundukan talaga, illegal logging talaga. Kasi nasisira yung kabuhayan nila, yes, di ba? Kaya kapag nagtanim ka, biglang bumaha, nalunod yung pinyang itinanim mo, yes, di ba? Imbis na may maibebenta, walang maibebenta kasi nasira ng baha. So, nakakaawa po yung ating mga kababayan. And usually farming kasi ang ikinabubuhay sa Laguna. So, napakaganda na talagang yung mga kapulisan natin, involved sila sa community. Yes, ma'am. Yun yung maganda doon. So, gusto ko rin yung sinabi mo na proactive kayo. Hindi nyo na inaantay pang magka-problema bago kayo mag-react. Yes. Di ba? Nandoon ka agad yung, ay gagawin namin tong preventive initiative na to para hindi na muling mangyari yung pagbaha, which is naramdaman naman ng community na nag-iba yung tingin ng taga Laguna sa kapulisan. Na hindi lang baril ang hawak nila, kung hindi humahawak din sila ng piko, pala para magtanim. Walis tingting para maglinis. Kasi sabi nga nila, yung crime prevention, hindi naman lamang ito magmumula sa kapulisan kung hindi sa community natin. So pag nakikita nating nagtatrabaho ang ating kapulisan, nakasuporta ang ating komunidad. At sila na mismo ang pumoprotekta
sa mga magagandang nagagawa ng ating kapulisan. Napakaganda sir ng iyong mga initiatives, talagang na-inspired po hindi lang ang kapulisan pati ang community. Sir, ano naman po yung gusto niyong ibigay na mensahe sa ating mga kasamahan sa serbisyo tungkol sa paggawa ng mga programang tulad nito na nakakaapekto sa magandang imahe ng ating kapulisan at the same time yung magandang resulta sa community? Ano po yung mensahe natin, sir? Unang-una, ma'am, ang pinaka-mensahe ko is doon sa ating mga senior officers, doon sa ating mga units. Actually, maraming mga ideas yung ating, especially yung mga kasamahan nating PNCOs na pwedeng maging programa at Yes. magkaroon ng malaking impact sa PNP service, no? Ang kailangan lang po nila is yung ating suporta Yes, ng po. ating mga senior officers at yung chance na masabi or maipakita kung ano yung mga naiisip nilang mga innovations. Yes. And secondly, ma'am, sa mga kasamahan ko pong PNCOs, saludo po ako sa inyo kasi ramdam ko po kung gaano kahirap yung trabaho natin sa field. Gawin lang po natin kung ano yung tama. Sundin po natin ang payo ng ating mga mentors, ng ating mga senior officers. At higit sa lahat, huwag po natin kalimutan yung ating Panginoon na siyang may likha ng lahat. Yun lamang po. Napakaganda po at napaka-inspiring po ng message po natin from our seniors down to sa mga kasama natin. Talagang importante talaga yung suporta ng bawat isa Yes, at higit ma'am. sa lahat yung guidance ni Lord. Ano po? Sir, ano naman po yung gusto yung ibigay na mensahe sa ating mga kabataan na lalong-lalo na yung mga ibang kabataan natin ngayon mataas ang tingin sa kapulisan dahil pinapangarap nilang maging isang pulis. Ano po ang inyong magiging mensahe para sa kanila para sundan ang inyong yapak? Nakakatuwa, ma'am, kasi may isa pa akong accomplishment na na-submit sa Metrobank Awards na talagang na-inspire din sila doon sa impact. Ito yung Oplan Handog gamit para sa pagbabalik eskwela. Ito Yes po yung efforts na kung saan nanalo po ako ng Police Magiting, Filipinong Magiting Award. Oo. Yung efforts na po ito is during the pandemic is may isang family na lumapit sa amin sa camp pumunta. Nanghihingi sila ng tulong kasi at that time, new normal, magkakaroon ng online class. Kailangan ng cellphone nung anak niya. Estudyante. Walang-wala po sila kasi alam naman po natin during lockdown, wala pong trabaho. Totoo. Then, there's the time na magkakaroon ng online class. Walang magamit yung bata. So, tumulong naman po yung ating mga kasamahan. Pero, unfortunately, kulang pa rin po yung Nagbigay sila ng cellphone. So, ang ginawa ko po is, hindi na ako nagdalawang isip. Ako po yung nagpuno at bumili ng cellphone para doon. Wow, totoo. Literal talagang nagpamigay kayo ng cellphone. Cellphone, ma'am. Actually, ma'am, napakalit na gesture nun, pero sa mata ng bata at ng pamilya. Para sa kanila is, it's a proof na yung ating kapulisan ay laging nandyan. Ano mang mangyari, kahit pandemic man. Lahat naman tayo apektado ng pandemic, pero doon sa panahong yon, pinakita natin na yung ating kapulisan ay handang tumulong sa kanila sa likod ng mga problema. Hindi lang sa anti-criminality, even yung mga pangangailangan talaga nila with the help of yung mga luwag-luwag sa buhay na para tumulong, makapagbigay ng tulong sa kanilang pag-aaral. Talaga namang ma-inspire lahat ng mga kabataan na inyong natulungan para makapag-aral. Talaga naman po na sobrang laki ng puso ni Sir Ivan dahil sa kanyang mga inisyatibo talagang nagkakaroon ng unti-unting pagbabago sa ating komunidad, di ba? Kung may isang bagay po kayong gustong maiwan bilang pamana sa inyong serbisyo, yung legacy po ba natin sa mga susunod na henerasyon, sa inyong mga juniors, ano po iyon? Actually, ma'am, ayaw kong maalala bilang isang awardee ng Metrobank.
mas gusto ko pong maalala na si Police Master Sergeant Ivan Velasco is laging nandyan. Lalong-lalo na sa pinaka mga importanteng oras na kinakailangan tayo ng ating komunidad. Ang importante po is yung naibibigay natin or lagi tayong handa tumulong pag kinailangan tayo ng ating komunidad. Yun po sa akin mas mahalaga Na kaysa maiwang legacy. anumang awards or medals na maibigay sa atin. Komunidad pa rin po para sa akin yung pinaka-importante sa lahat. Yes po, totoo po na kung may iwan na legacy po si Police Master Sergeant Ivan Velasco, kung hindi matutunan ng kanyang mga junior po, mga nakababata sa serbisyo, na ang pagtulong sa kapwa ay hindi siya obligasyon, ito'y kusang binibigay. So kasi yan kasi ang ano ng ating serbisyo. Kaya ito yung advocacy natin, yung makatulong sa ating kapwa na matututunan din ng ating mga junior officers. Ano po kasi ang paglilingkod sa bayan ay walang anumang katapat na award yan. Yes, ma'am. Yung maiiwan mong alaala sa kanila, yung magbibigay mong inspirasyon sa kanila na ipatuloy ang iyong ginagawa, ibig sabihin enough na yun sa na maalala kanila. Actually, yung father ko, ma'am, is also a former police officer Kaya na naman pala. nag-serve ng 26 years sa police service. Yes, oo. So, siya po talaga yung nag-inspire sa akin at nagpakita kung ano talaga yung tunay na pusong pagsiservisyo para sa ating mga kababayan. Napakaganda ng iyong pagpapalaki ng iyong ama, Ivan, kasi napamana niya sa iyo ang serbisyo. Siya ang kapalit. Ikaw naman ang naging kapalit niya sa serbisyo. At ito, pinagpapatuloy mo yung maganda niyang turo sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga initiatives at saka yung buong pusong serbisyo sa bayan. So, gusto ko pa mang makipagkwentuhan sa iyo ng matagal at talagang napaka-inspiring naman talaga ng kwento ni Police Master Sergeant Ivan Velasco, yung kanyang buong puso na paglilingkod para sa bayan, lalong-lalo na sa pagmamahal sa kalikasan. So, sir, talaga pong kami nagpapasalamat at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. We feel honored po na nandito kayo ngayon sapagkat po hindi lamang po kami dito sa studio ang inyong na-inspire, maging ang ating mga tagapanood. Kaya muli po, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong magandang kwento. Tunay ngang ipinakita ninyo na ang pulis ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa, direksyon at inspirasyon sa ating mga kababayan at komunidad. Ang iyong parangal mula sa Metrobank Foundation ay hindi lamang pagkilala sa iyong mga nagawa, kundi paalala na sa bawat kwento ng malasakit at sakripisyo, may pulis na handang magbigay ng higit pa para sa bayan. Mga ka-Team PNP, sa mga tulad ni Police Master Sergeant Velasco, nasusukat ang tunay na kahulugan ng serbisyo, isang panata na nagsisimula sa tapang, isinasabuhay sa dedikasyon, at nagtatapos sa pagbibigay ng inspirasyon. Mula sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode kung saan tuloy nating ilalapit sa inyo ang mga kwento ng malasakit, serbisyo at kabayanihan ng ating pulis. At muli po, ito ang Straight from Team PNP Facebook Live.